Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang bago sa araw na ito na ngayon lamang po nakatungo? Welcome po sa gawain ng kaloob po ng ating Ama. Hinihiling ko po ang katahimikan ng bawat isa, kung papaano ang dambanang ito ay isang banal na dambana na marapat pong panatilihin ang katahimikan, ang kaayusan sa bawat pong gagampanan. Amen po ba yun? Na hindi na po marapat na sabihin, kundi marapat na tupdin. Sa kabila po ng kainitan ng panahon, kung ang kaisipan po natin ay magulo, lalong mainit sa pakiramdam, amen po ba? Kaya po, sa bawat isa po sa atin, nawa po, ipatag po natin ang ating isip. Lahat po tayo may pinagdaraanan, amen po ba yon? Subalit, mapalad po tayo sapagkat sa dakong ito, may hinuhugutan po tayo ng lakas. Mga banal na salita upang magdulot sa atin ng pagtitibay, ng lakas, upang ating mahulagpusan ang bawat pinagdaraanan. Buhay po ba ang Diyos? Sa araw pong ito, nasa kupong pagnilayan po natin ang salitang pagtitiwala. Nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? Paano nga po ba ang salitang pagtitiwala? Di po ba kapag po ikaw ay nagtiwala, dapat walang alinlangan? Batid naman po natin na ang Diyos ay mabuti, ang hatid po niya sa atin ay pawang kabutihan, dinadala po tayo sa patag, sa marapat, subalit tayong mga taong lumalayo, amen po ba? Na ang nasa po niya ay sumunod tayo sa kanyang kalooban. Ang pangako po niya sa atin, sumunod ka lamang sa kanya, kailanman na hindi kanya pababayaan at iiwanan. Amen po ba yun? Mga kapatid, sa araw po na ito, kung papaano ang banal na Espiritu ay nagmemensahe sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sa mga mensahe pong ito, may tumitimo po ba sa ating mga puso? Sa mga mensahe po bang ito ay nakapagdudulot po sa atin ng lakas? Amen po ba? Kung papaano ang panghihina mo sa mga pinagdaraanan mo ay makakayanan mo sapagkat siya'y sumasa iyo. Kaya sa araw pong ito, atin pong pagnilayan kung papaano sa pamamagitan po ng mga banal na salita ay nabuo ang pagtitiwala mo sa ating Diyos na buhay. Ano po ba ang mga kaganapan sa iyong buhay na pinagtiwalaan mo ang kanyang mga salita at ito'y nagkaroon ng kaganapan? Yaon po ang ibabahagi kung sino man po ang tatawagin sa harapang ito, sa mga nakakilala, nakatanggap sa dambanang ito. Nawa po ay wag pong mahiya na tumayo na ipangalandakan, ipahayag ang tinupad sa kanya ng Diyos, kung papaano ang mga salitang tinupad sa pagtitiwala ay nagkaroon ng kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon na po bang ginampanan ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Sino po ba ang mayroon ng nagampanan ng Diyos sa kanyang buhay? Itaas po ang kamay. Pakitaas po ang kamay ng mga may natanggap na sa Diyos, may pinatotohanan na sa kanyang Diyos. Wala po ba? Lahat po kayo mag-share. Nawa po ang tatawagin sa harapang ito, sapagkat ang tumitindig po sa harapang ito, ako po bilang tao, wala po akong maipapahayag sa inyo, subalit sa pagtitiwala sa Diyos, nagkakaroon ng salita. Amen po ba? Ang una ko pong tatawagin ay ipapahayag po niya kung papaano siya nagtiwala sa salita na mula sa Ama na nagkaroon ng kaganapan sa kanyang buhay. Nawa po ay huwag tumanggi ang sino mang lapitan sapagkat
batid ko po na dinaratan lamang po sa akin kaisipan kung sino marapat na magbahagi. Huwag pong ikahiya, kundi lakas na loob, buong tapang na tumayo sa harapan upang higit pang sidla ng Ama ang iyong katauhan ng higit na pagtitibay upang ipagsigawan mo na siya'y buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tinatawagan ko po ang kapatid po ni Sharina May Francisco. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Isang magandang umaga po sa inyong... yung ibabahagi ko lang po is yung bago lang po, hindi ako sasanay ng ganun. Na yung bagong pangyayari po sa akin is yung nakatapos po ako ng kolehiyo. Then yun po yung tuwing pumupunta po sila mama dito is lagi pong madalas pong sabihin sa kanila ng mahal na apo na darating ang araw na makakahulagpos kayo sa kahirapan nyo. And then, so, since ako na lang po yung nag-aaral sa amin, is malaking bagay po yun para yung pagtatapos ko po sa college is malaking tulong po yun para magampanan ko yung mga pangarap ko sa buhay. Dahil nung bago pa man po ako graduate is nahihirapan po akong humanap ng hotel na mapag-OJT-han ko. And then lumapit po kami sa mahal na apo and then pinabless ko po yung mga resume ko. Then nung pinasa ko po doon, tinanong po ako ng mahal na apo kung saan ko gustong mag-OJT. Then sinabi ko yung pangalan ng hotel. Then pagkapasa ko pa lang po ng resume ko doon, pauwi pa lang po, sa Makati po kasi yun. Tapos pagka-uwi ko pa lang na nasa jeep pa lang po kami ng mga klase ko, tinawagan na po ako ng hotel na gusto kong pasukan sa Makati. Kaya ayun po, sobrang pinapasalamat ko po yun sa mahal na apo. At sa tulong po ng banal na espiritu is natupad po niya yung gusto kong mapasukan na hotel and nakatapos po ako ng kolehiyo. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid, na kung iisipin po niya, sabi po niya hindi po niya kayang tumayo. Subalit, sa dako pong ito, ang hindi mo kaya, makakaya mo. Amen po ba? Sa kanya pong ibinahagi, kung sa iba'y simple lamang, subalit, pinatotohanan lamang po sa dakong ito na ang mahal na apo ay ginagamit ng ating Panginoon, dinadaluyan na banal na Espiritu. Kung papaano siya'y nagtiwala, nagkaroon ng kaganapan. Amen po ba? Kaya po, makinig po tayo sa mga nagbabahagi upang sa gayon, tayo din po sa ating mga sarili ay higit po nating pagtiwalaan ng Diyos na may magagawa sa ating buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, sino po ang nais magbahagi? Mayroon po bang may lakas ng loob? Bakit wala pong nakatingin sa akin ngayon? Sino pong nais ibahagi ang ginampanan ng Diyos sa kanyang buhay? Kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Haba pong nagtatanong na kung sino ang nais magbahagi, subalit nagkatinginan po kami ng kapatid na Arlene. Totoo nga po na kapag kapwa kayo espiritu, mararamdaman mo yung nasa puso mo. Ang ibabahagi ko lamang po sa inyo yung kaganapan nung nakaraang linggo. Araw po ng Biyernes nung pong
Umulos po ako sa aming tahanan na doon po sa hindi nakakabatid na ako po'y may isang anak na magpipitong buwan po, na iniiwan ko lamang po ito doon po sa aking anak na maglalabindalawang taon. Bago po ako pumunta dito nung Biyernes, dumadaing na po yung panganay ko na naninikip daw po yung kanyang dibdib. Kasabay po ng anak kong maliit na yung pong pagdumi niya, madalas po, tapos po nagkaroon na po siya ng rashes na halos nagsugat na po yung sa kanyang may puwitan, mapulang-mapula po. Subalit, hindi po ako agad nakadulog sa mahal na apo. Bali na idulog ko lang po nung pong Sabado. Haba po nakapila po ako dito, tapos po si kapatid na Alan nandito po nakatayo. Ako po kasi pag po dudulog ako sa mahal na apo, yung pong hindi ko pa po naidudulog sa kanya, inaangkin ko na po. Ganun po kalakas yung aking pagtitiwala sa ating Panginoon. Haba pong nakatayo po kami dito, kahanay ko po si kapatid na Alan, halos nagpapalitan po kami ng dighay, sobrang lakas. Sabi ko po sa Panginoon, sabi ko po sa kanya, napakabuti mo Panginoon, sapagkat lumalapit pa lang po ako sa iyong kinalugdan, damandama ko na ang idudulog ko may kagalingan na. Nung po tumulog po ako sa mahal na apo, sinabi ko nga pong ganon. Ang sabi niya po sa akin, bumili daw po ako ng petroleum jelly na yung pong Johnson, tapos kulay pink daw po yun. Purihin ang Ama. Dakilain po siya. Pagdating ko po ng tahanan, tingnan ko po yung aking baby. Wala na po. Ganun po kabilis ang pagkilos niya. Kaya sa atin po lahat, napakahalaga po ng pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi man po kara-karaka agad po nating nakakamtan. Kailangan po na yung pong pagtitiwala sa ating sarili, dapat po angkinin na po natin na may maidudulot na maganda sa atin ng Diyos. Hindi yung pag hindi nagaganap, na doon po yung nagtatampo po tayo sa Diyos, hindi po marapat. Sapagkat ang Diyos po natatarok po niya kung ano yung nasa kalooban natin, na kung gaano tayo katapat sa Kanya. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Ang kanya pong binahagi ay pag-angkin. Dapat po kapag humiling ka, angkinin mo na. Amen po ba? Kung papaano pinatutuhanan sa kanya ng Ama na ang pagtitiwala niya, na kailangan mo magtiwala na may magagawang Diyos sa buhay mo upang sa gayon, tuwiran naman siyang kikilos. Amen po ba yun? Na hindi nasasayang ang bawat araw na pagparito niya, sapagkat sa bawat araw ay nasisilayan ko siyang pumaparito. Yaon po ang pinagtataka ng marami kung bakit wala ka namang karamdaman, ba't ka pa nagtutungo dito. Subalit, ang handog ng Diyos, mga salita niya, na nagpapalakas upang sa gayon, may dumaan mang pagdalisay, hindi ka mababagabag. Kundi ang pagtitiwala mo na ang lahat ay ipapatag niya, upang sa gayon, ang kalooban mo ay hindi magulumihanan. Amen po ba yun? Kaya po, sa mga nagtutungo po sa dakong ito, sa mga nananahan, yaon po ang tuwirang nakakadama kung papaano pag sa mga pagkakataon na nalalayo ka, parang walang lakas. Subalit, kapag ikaw ay kaugnay sa banal na Espiritu niya, lalong lumalakas ang iyong katawan. Amen po ba yun? Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Francis Mangulabnan. Tinatawagan po siya dito sa harapan.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko po ang nangyari sa aming mag-asawa. Isang araw po sinubukan po kami ng Panginoon. Nawalan po kami ng isang bagay na may halaga. Nung araw po na yun, pareho po kaming nanginayang kasi hindi lang po sa halaga nung nawala. Sa sentimental value na rin po dahil galing po yun sa kanyang ama. Pero kinabukasan rin po, binigyan po kami ng mas higit pang ikaliligaya ng aming pakiramdam. Medyo gumanda po yung mood naming mag-asawa dahil po sa panibagong ranggong ibinigay sa aking propesyon. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating banal na Apo sa pamamagitan po ng ating Ama. Yun lamang po. Maraming salamat kapatid na dito masusumpungan ng biyayang mula sa Diyos. Amen po ba yun? Na hindi lamang po biyayang material, kundi ang higit biyaya na hindi mabibili ng anumang salapi. Biyaya ng kapanatagan, kasiyahan, kagalakan sa puso, na sa tanging Ama lamang matatagpuan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po upang higit na buhayin ang ating damdamin, kung papaano ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay higit pang nararagdagan sa bawat araw. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo upang ihayag ang iyong kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay patuloy mong pinadadama. At sa bawat araw ay aming nasusumpungan sa dako mong banal sa pamamagitan ng iyong mga aral, sa katauhan ng iyong mga pinalugdan na sa amin ay binigay mo upang matutunang lubos kung sino ka, kung paano ka, at ano ka. Bilang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran dito sa dako mong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema. Subalit, alam niyo po, hindi po yun maipapahayag ng isang katauhan kung hindi pa nagaganap sa Kanya. Amen po ba yun? Habang nasa taas po ako na nag-aapuhap ng aming kakainin, narinig ko na po yung introduction ng ating facilitator tungkol sa pagtitiwala. Ano-ano, paano ba ang, yung mga aral na nagpasidhid sa iyo para lumalim ang pagtitiwala mo sa Diyos. Alam niyo po, ito po ang ininukal sa aking kaisipan sa pagtitiwala. Simple lang po. Pinupuri ko siya, pinasasalamatan ko siya, sapagkat ang pagtitiwala ay hindi magagawa ng isang tao kung hindi niya bibigyan ng regalo. Amen po ba yun? Kung hindi niya ibababa ang liwanag at ang katotohanan na mula sa Kanya, ang tao hindi basta-basta magtitiwala. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang paniniwala po ng tao, bilang tao, to see is to believe. Amen? Kailangan makita ko muna bago ako magtiwala. Subalit sa ating Panginoon, sa palagay ko po, kung paanong ang dakong ito ay ginamit niya sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa kasalukuyan po, ang pananalig ko po at pagtitiwala sa Kanya, kahit hindi ko siya makita, nagtitiwala ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano-ano yung mga bagay na binigyan ng katuparan ng ating Panginoon sa pagtitiwala ko sa Kanya? Napakarami po. Hindi ko na mabilang sa aking mga daliri. Sapagkat ito po ang sabi nga ng ating Panginoon, habang ako'y pababa sa hagdanan, hindi mo mabubuo ang isang pagtitiwala kung hindi mo gagawin. Amen? Sapagkat, halimbawa po, ilalagay po natin ang senaryo o sitwasyon sa isang tao. Dahil ganito ang tao kapag wala pa sa Diyos. Kapag nalaman niya na ang tao
ay sa unang buhay, halimbawa ay walang hiya, balasubas, o sino pa siya, kahit alam nung may katawan na siya'y nagbago, yung tao nakakilala sa kanya, hindi siya paniniwalaan. Amen po ba yon? Subalit ang ating Panginoon, alam niyo po ba, kahit gaano ka pa kasama sa unang buhay, kung tuwiran na ang Diyos ay magtitiwala sa'yo at ikaw magtitiwala sa Kanya, wala na to. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yun po yung aking naramdaman at aking dinama. At ang pagtitiwala na binigay ko sa ating Panginoon ay simula nang pinili po niya ako sa dakong ito na maging alagad. Amen po ba yon? Hindi ko masasabi na noon ay may nagtitiwala na ako. Hindi. Sapagkat noon ay wala pa akong bahagi. May bahagi ako mula nang ako bininyagan, subalit hindi ko nalinang na ako. Amen po ba yon? Subalit sa dakong ito, nang maihakbang ko ang aking mga paa at nabigyan ng linaw, binuksan na aking diwa, hinilinang ang aking puso ng ating mahal na Apo Kunching sa pamagitan ng kanyang pagkatao at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, doon ko po naramdaman na kailangan kong magtiwala sa Diyos. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At yun na po yung nagaganap ngayon. Bibigyan ko lang po kayo ng karampot na tip. Hindi ko po ito ipinangangaral sa inyo dahil alam ko, nangyayari po ito sa pang-araw-araw na buhay ko. Siyempre po, ang problema po ng tao ay lagi ay pera. Amen? Kaya sabi nga, mapapalad yung may mga salapi na sila'y nakakapaglingkod pa. Kung katotohanan ng paglilingkod na walang nasa. At mapapalad din po yung mga walang salapi na totoong naglilingkod na ang nasa ay paglingkuran ng Ama. Magkaiba ano po? Subalit alam niyo po ba? Doon ko po nabigyan ng tuon yung kaukulan na kailangan kong pagtiwalaan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ito po ang naging pagtitibay sa puso ko na siya yung pinaglilingkuran ko. Bakit po? Kailangan po tayong lahat upang higit nating makita na siya'y pagtiwalaan. Tanggapin po natin kung ano yung atas niya sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, doon ko po nakita na ako bilang tao, kung ako po ay hindi magtitiwala, hindi ko makikita yung totoo na siya yung gumagamit din po sa amin bilang mga alagad. Sapagkat ang atas, kapag tinupad mo at gawin mo lang bilang tao na walang bahagi na espiritu, sigurado mahihirap ka, hindi mo magagawa. At hindi magiging consistent yung pagtitiwala mo sa Kanya. Parang alon sa dagat lang, na ngayon oo, mamaya hindi. Subalit alam niyo po ba, ang ating Panginoon, sa paglipas ng halos 8 taon na ngayon, na ako'y bilang isang alagad, inaangkin ko po sa sarili ko na ang pagtitiwala ko sa Kanya hindi na mawawala. Amen po ba yon? Bakit po? Sapagkat pinasilay po niya sa akin, hindi ko siya nakita, subalit siya'y gumawa. Amen? Gumawa siya sa paraan na yung hindi ko kaya, ay nakaya ko dahil kasama ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Isa po yon sa pagtitiwala ko sa Kanya. Mahirap paniwalaan sapagkat nasasabi siguro ni kapatid na Marisa dahil eto, ganito. Siyempre ang tao maraming sasabihin, may nagbibigay sa kanya ng ganito. Hindi po. Kayo mismo makapagtetest sa sarili nyo kung paanong kumilos ang Diyos para pagtiwalaan nyo. At isa po yan. Isa po yan sa malalim na ipinunla sa akin ng ating Panginoon sa dakong ito sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, ang magtiwalang lubos sa Kanya. Sapagkat alam ko sa sarili kong wala akong magagawa. At alam ko rin sa sarili ko na wala akong kapasidad. Alam ko rin sa sarili ko kung hanggang saan lang yung kaya ko. Subalit dahil sa pagtitiwala ko sa Diyos, yung alam ko na akala ko hanggang doon lang, nakakaya ng pinaglilingkuran ko, kaya naa-amaze ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Gusto niyo po bang suriin yun sa sarili niyo? Maaari niyo po suriin. Ipaubayan niyo po sa Diyos ang pagtitiwala niyo. At wag po parang alon sa dagat na oo kayo ngayon, mamaya hindi. Kailangan, ganito po yan. Iiwanan ko po kayo na isang sample. Halimbawa po, 3 days ago, naramdaman ko po yun na gusto kong umiyak bilang pagkatao. Sabi ko nga sa inyo, wala akong tinatago. Hindi ko alam bakit gusto kong umiyak. Subalit, sa kaloob-looban ng puso ko, nararamdaman ko kung anong dahilan.
Kaya naititimpi ko na wag umiyak dahil alam ko na sa pagkatao ako. Amen po ba yon? Subalit ang isip ko ay nagsusubigaw na kailangan kong umiyak. Kailangan kong sumigaw para maibulalas ko ang laman ng puso ko. Siyempre po, doon ngayon maglalaban ang kalaban at ang Panginoon sa isip mo. Ano ang gagawin mo? Yung kailangan makalaya ang puso mo na magbubulalas ka ng sigaw, ng iyak, o maititimpi mo ang sarili mo na idulog mo na lang sa Ama kahit hindi ka umiyak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Naroon po. Kung ginawa ko po na ako'y umiyak ng malalim at naibulalas ko po, maaaring sakluluhan ako ng kalaban. At ang ilalagay sa isip ko ito, sige umiyak ka, dami mo sarili mo, maawa ka. Udyok yun ng kalaban. Subalit kung susuriin mo bilang tao, pabor sa'yo, pwedeng hindi udyok ng kalaban. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, mas matalino ang Diyos eh. Naroon ka agad na kapag hindi mo nasuri yung bahagi sa'yo, sa palagay mo bilang sarili mo, akala mo yun na yung tama. Subalit kapag pumasok na sa'yo ang totoong espiritu na mag-aapuhap sa'yo, kahit hindi ka maglumuha ng marubdob at ibinigay mo lang sa Kanya kung anong gusto mo, ibibigay din niya sa'yo ang sagot na hindi mapapagal ang isip mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, nakaupo po ako dyan. Wala po si Mami Beth nun. Hindi ko alam bakit ganun na lang yung gusto kong lumuha. Subalit syempre po, may kanya-kanya po tayong dalahin. Ano po? Salamat sa Ama, sapagkat ang pangungusap niya ito, anak, yamang ako ay pinagtitiwalaan mo na ako ang pinaglilingkuran mo sa katawan ni Constancia. Ano bagang dahilan? Bakit kailangan lumuha ka? Nasisilayan ko lahat ng hirap nyo bilang mga lingkod kayo. Nadarama ko ako anong dinaranas nyo bilang tao kayo. Subalit kung sa oras na ito, ako ang dadamhin mo sa isip at puso mo, ang hindi mo kaya, anak, ay makakaya ko. Kaya pagtiwalaan mo ako. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid. Siyempre po, hindi pag dakakaraka-raka, ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano yung gusto mo. Dadaan ka dan sa senaryo na may pagdalisay. Maghihintay ka ng bukas, sa susunod na araw, hindi pa rin binigay. Ikaw ba susuko? Hindi. Subalit, kailangan pakinggan yung mabuti kung sino yung nagsasalita sa inyo. Sapagkat kung tao lang at pakiramdam mo bilang tao ka lang, maaaring hindi ka maghintay. Subalit dahil ang pagtitiwala mo siya ay Diyos na buhay na hindi mo nakikita, may magagawa sa'yo, kahit gaano pa katagal yan, maghihintay ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa kapagkat, ang paniniwala, pagtitiwala ko, kapag ang Diyos ang nagsambit, hindi siya nagpo-postpone. Amen? Kapag sinambit niya na ibibigay niya sa susunod na araw, maghintay ka ng buong katapatan, ibibigay niya. Hindi siya kagaya ng tao. Na kapag pinangakuan ka ngayon, magtiwala ka, ibibigay ko sa'yo bukas, maaaring abutin pa na 1 taon niya, baka ibigay. Pagkaraan na 1 taon, hindi pa rin dumarating. Yun ang pangako ng tao. Buhay pa ba ang Diyos? Subalit ang ating Panginoon, dahil sa pagtitiwala mo, yan po, ilang beses ko na po yung nasubukan mga kapatid. Ilang beses ko po naramdaman kung paano po niya akong iniligtas sa lahat ng bagay na aking hinihiling sa Kanya. Amen po ba yun? Siyempre po, mayroon pong puhunan yon. Hindi basta-basta pagdaka, na kapag nagtiwala ka, sinabi mo lang, pero sa puso mo, hindi ka totoo nagtitiwala, hindi mo pa rin makakamtan. Kailangan mo mamuhunan. Mamuhunan ka ng buong katapatan para yung pagtitiwala na yun ay magkaroon ng buhay sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, walang ibang gagawa. Hindi kaya ng tao ang kayang gawin ng Diyos. At ang kakayanin ng Diyos ay hindi magagawa ng tao. Kaya sa panahon po ngayon, sa kasalukuyan, sabi ko nga po sa inyo, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kayang sukatin ng tao. May kanya-kanyang antas siya ng level kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Subalit kung ibibigay mo ng buong buo yung tiwala mo sa Kanya, doon mo rin masusukat na siya'y totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Halimbawa po, ilalagay ko po sa isang tao, nagtitiwala ako sa kanya, sama ko. Siyempre, tao siya na pinaniwalaan mo at pinagtitiwalaan mo, kaya sasama ka. Pagdating doon, na iba ang plano, dahil tao nga, tao mo siyang sinamahan. Naku, ganito ang nangyari eh.
Paano kaya yun? Hindi tayo matutuloy. Ganyan ang tao, may dahilan. Amen po ba yun? So ikaw na nagtiwala, yung paniniwala, yung pagtitiwala mo sa Kanya, mababago rin. Ano ba yan? Nagtiwala pa naman ako sa Kanya, tapos ganito pa lang nangyari. Pero alam niyo po sa Diyos, hindi niyo kayang isumbat yung ganon. Kapag sinabi niya na ito yung gagawin niya sa iyo, paniwalaan mo at pagtiwalaan mo lang. At huwag mag-alinlangan yung isip at puso mo, sigurado gagawin niya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po, matitest niyo po ang pagtitiwala sa ating Panginoon kung ibibigay niyo po ng buong buo yung sarili niyo. Hayaan niyo po, muli sasambitin ko, na may gawin ang Ama sa buhay niyo. Sapagkat kung sasarilinin niyo bilang tao na kaya niyo, hindi niyo makikita ang gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Amen po ba yun? Kaya kailangan ipaubaya niyo po. Halimbawa po, ako po, hindi lingid po. Sa unang buhay, may hanap buhay. Pero alam na yun ng Diyos na wala akong hanap buhay. Alam ng Diyos na wala akong kahit na ano. Subalit, bakit ko siya pinagtitiwalaan sa kabila ng kawalan? Sapagkat alam ko po kung paano po niyang pinili ang mga tao sa dakong ito, na sabi niya, isuko mo lahat at sumunod ka sa akin, alam na po niyang ibigay uli yun. Kapag alam na niya sa kanya-kanya, ibabalik niya uli yun ng higit pa. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang tao, minsan, tuso eh. Gusto niya mamuhunan ngayon, gusto niya ngayon din tutubo siya. Ganyan ang tao. Subalit sa ating Panginoon, kapag namuhunan kayo, hayaan niyo munang mamuhunan kayo. Amen po ba yun? Upang sa gayon, hindi masasayang kailanman. Sapagkat, ibigay mo man ang buong buo ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon, hindi siya talusira kapag nangako sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ang nararamdaman ko hanggang sa kasalukuyan, ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching at sa pagbabahagi ng mga kapatid ko, na tuwirang ang Espiritu ang namamayani sa kanila ay isang kaparaanan po para maging maintaining balance ng aking pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba yun? Mga maintenance ko po yun. Yung mga naririnig ko po sa mga patutuo ng mga kapatid ko sa ating mahal na Apo Kunching na mula sa ating Panginoon ay isang maintenance sa bawat araw para yung pagtitiwala ko sa Kanya ay hindi mawala. Bakit? Sapagkat hindi maaari maganap ngayon lahat na para pagtiwalaan ko siya. Kundi ang mga patutuo ng mga kapatid kong tumitindig sa harapan, iba-ibang senaryo ang kaganapan kung paano silang magtiwala. Hindi man naganap sa'yo, maaaring maganap sa'yo bukas. Amen po ba yun? Kaya ibinibigay na ng Ama yung tip kung paano siyang pagtiwalaan. Mga kapatid, nawa po, yung pagtitiwala na yan ay ganap manahan sa puso natin. Kilalanin po natin ganap ang ating Panginoon. At mapupuspos po kayo sa pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba yun? Opo, opo talaga. Mapupuspos po kayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ang problema niyo po ba ay pinansyal? Napakarami niya. Napakarami niya. Maaring sabihin na iba, sige nga, sabihin mo nga sa Kanya, magulan siya ng pera. Hindi niya gagawin yun. Alam mo kung bakit? Magkakagulong tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mag-secret na lang kayong dalawa. Amen? Mag-secret na lang kayong dalawa. Magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na, Ama, kailanman ay hindi ako hihingi sa iyo ng material na bagay. Subalit ikaw ang nakababatid kung ano ang wala sa akin. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre alam na niya, hindi mo na isa-isahin. Paano kung isa-isahin mo tapos kulang pa pala yun? Ngayon kung ibibigay mo, sabi ko nga, naalala ko ang aking anak, Ma, kapag dumudulog ako sa Ama, sa pagtitiwala ko sa Kanya, hindi ako hihiling sa iyo kung sino ang ibibigay mo sa akin. Kundi Ama, ibigay mo na sa akin yung best para hindi kita kulitin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ganun lang, magtiwala po kayo na ang tinatawagan nyo hindi tao. Magtiwala po kayo na siya'y tunay na makapangyarihan. Magtiwala po kayo, mahirap kamtin po yun. Mahirap po rin ipunla sa puso nyo, hindi ako magpupunla. Kundi ipapunla nyo po sa banal na Espiritu na siyang manahan sa inyo at mananahan sa inyo upang siya rin po ang tuwirang makapanahan na magtiwala sa kanyang pinagmulan. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, kayong may mga karamdaman, huwag niyo pong kalabanin ang sarili niyo. Minsan po kasi, kaya hindi natin nakakamtan yung tunay na pagtitiwala, sarili mismo natin ang kalaban natin. Amen? Naroon yung kaukulan na, magtitiwala ako ngayon. Ngayon, halimbawa, dumating ka ngayon, gusto ko na makita si Apo Kunching. Sapagkat siya ay kinalugdan ng ating Panginoon, mahaplos lang ako. Magagaling ako.
ay dumating ang takda, lumuwal ang banal na espiritu, hindi ka nahaplos, umuwi ka, hindi naman ako nahaplos, di paano ako gagaling? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kailangan, mahaplos ka man o hindi ka mahaplos, kung nagtitiwala ka na ang lumuwal sa banal na espiritu, hindi mo man siya nahawak at nakita, ang kinig mo na pag uwi mo, wala ka nang naramdaman. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang mga kapatid. Parang itong realidad na ito, mahirap paniwalaan kasi walang nakikita, ano po? Subalit kung sa puso nyo, mayroon kang paninindigan na ito yung pagtitiwala mo, walang makababali niyan. Amen? Kundi, kung paano ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng liwanag, siya rin ang mananahan sa iyo, siya rin ang magtitiwala sa pinagmulan niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, wala tayong ganang atin. Wala kahit na ano. Kundi dahil, sabi nga ni Mami Beth, tayo nilinisan na at tayo bagong lalagyan, magtiwala tayo lubusan na anuman ang nakaraan, ibibigay ng Ama ang kaginhawahan na kailanman ay hindi niya pinagkait kanino man. Amen po ba yon? Kaya yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Panahanin niyo po ang katapatan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi niyo man siya nakikita, hindi mo siya mahawakan, subalit marami na siyang patutuo sa buhay mo, sa pinakamaliit man na ginampanan niya sa buhay mo. Higit sa sapat na yon para pagtiwalaan mo siya. Muli, magandang umaga po sa hapong ito. Maraming salamat po, Mami, sa inyong pagbabahagi. Katotohanan po na ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Kahit anong dahilan upang hindi po natin siya pagtiwalaan. Amen po ba? Na sa pagbabahagi po ng ating Mother of the House, hambing po sa tao, paano mo ganap mapagtitiwalaan ng tao kung hindi mo kilala? Higit ang ating Panginoon po, paano mo siya mapagtitiwalaan kung hindi mo siya kilala, kung hindi mo siya nadarama sa puso mo? Kaya po ang paanyaya po sa atin, upang higit po natin siya mapagtiwalaan, ang kailangan muna ay kilalanin siya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi nga po pwedeng pilitin ng tao na magtiwala ka sa Diyos kung hindi mo yun mararamdaman sa puso mo. Sapagkat ang Espiritu po niya ay kumikilos na hindi mo nakikita, hindi mo nasisilayan, subalit nadarama. Kaya yun po ang kailangan na ang pandama ay mabuhay sa puso mo, sapagkat kung wala kang pandama, hindi mo maisusuko, hindi mo mailalagak sa Kanyang ang iyong sarili. Kaya po sa pandamang yaon, nabubuhay ng Diyos, na siya rin po mabubuhay sa ating mga damdamin, upang sa gayon ang pagtiwala ay mabuo sa puso mo, na hindi mo kailangan pilitin na magtitiwala ako sa isip lang, subalit yun ay bumubukal sa puso, upang pagtiwalaan siya. At sa pagtitiwalang yaon, kaganap ay makakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, parang natutulog na po ang ating mga tagapakinig. Buhay po ba ang Diyos? Isa pa pong magdudulot sa atin ng kung papaano nga po ba ang pagtitiwala, sapagkat mahirap pong ipaliwanag ang salitang pagtitiwala kung hindi mo nga naranasan, naramdaman o wala sa sarili mo. Amen po ba yun? Kahit sa mga oras na ito, nasa ko pong tawagin ng aming inang pastol upang magbahagi sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito. Muli, pinadama mo sa amin ang pagmamahal mo, sapagkat kung hindi mo kami mahal, lahat ng tinipon mo sa lugar na ito, kung hindi namin naramdaman ang pagmamahal mo, wala po kami dito. Sapagkat batid po namin na ito ang isa sa iyong simpleng pamamaraan upang kayo ay aming pagtiwalaan bilang Diyos na buhay. Amen. Pagtitiwala, faith, trust sa Panginoon. Totoo po yung naririnig natin na to see is to believe. Ganyan po kasi ang taong wala pang pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan meron muna silang makita bago sila maniwala.
Ganon din po ako sa dati kong buhay na kailangan makakita muna ako ng mga pruweba, na mga himala upang talagang mapatunayan ko na may Diyos nga pala na kumikilos sa buhay ng bawat anak niya. Marami pong mga katanungan ang makikintal sa ating kaisipan, lalo na't kung yung salitang paniniwala at trust and faith ay wala pa po sa atin. Nandito po yung mga ilan sa mga katanungan. Kung may Diyos nga, bakit nananalangin ako, ang panalangin ko ay hindi niya pinakikinggan? Amen po ba? Yung katanungan ito ay tanda ng walang, sapagkat kung naniniwala ka at nagtitiwala sa Panginoon, kung tapat ang iyong paninikluhod sa Kanya, malinis ang iyong puso't kalooban, ano nga bang panalangin mo ang hindi niya pakikinggan? Sa makatuwid, kaya hindi pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, mayroong kulang. Ano ang kulang? Ang iyong katotohanan, ang iyong linis ng puso't kalooban, kaya ang panalangin mo ay hindi niya pinapakinggan. Pero meron po akong correction dito. Hindi po natin po pwedeng sabihin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa ating panalangin. Hindi po siya ganun. Ang bawat paninikluhod ng anak niya sa Kanya ay pinakikinggan niya. Kaya lamang, muli ko itong uulitin, ang pagtugon ng Diyos ay laging sa tatlo na kasalalay. Meron tayong panalangin na ora mismo binibigay sa iyo, pinakikinggan niya. Amen po ba yon? Naranasan niyo na ba to? Na humingi ka sa Kanya, may dinulog ka sa Kanya, napakabilis ng katugunan ng ating Panginoon. Bakit mabilis ang katugunan ng Panginoon? Sapagkat alam niya na yung hinihiling mo ay makabubuti para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya wag po kayong mawalan ng faith, ng trust, na bakit hindi sa akin binibigay. 3 taon na nga, eto nga, puro kalyo na nga yung tuhod ko, bakit yung hinihingi ko, hindi pa niya binibigay sa akin. So, merong binibigay agad. Mapapalad yung natatamo agad, sapagkat batid ni God kung kailan sa'yo ibibigay. Pangalawa, hindi muna niya ibibigay. Kasi pag binigay ko sa'yo ngayon, maaaring merong consequence kung ibibigay niya sa'yo ngayon. Kaya ang sabi ni God, teka muna, hindi ko muna ibibigay sa iyo ngayon. Wala pa sa tamang panahon. Kasi ang timing ko perfect. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo at a perfect time. Pero ibibigay pa rin niya. Kaya ano ang dapat natin gawin? Kung nagpo-fall dun sa ikalawa, yung rason ng Panginoon, maghintay lamang tayo nang may pagtitiwala at paniniwala. Pangatlo, meron talagang mga panalangin tayong hinihingi sa Ama na hindi talaga niya binibigay. Bakit? Kasi hindi makabubuti para sa iyo. Hiling ka ng hiling na tumama ka sa loto. Pag tama mo pala, yung pala ang magiging wakas ng buhay mo. Kaya hindi kayo pinapatama sa loto. Kasi baka inang maging wakas ng buhay ninyo, baka na lamang marami kayong pera sa bahay, alam nyo na ang panahon ngayon, baka maging, eka nga ng matatanda, mitsa pa ng buhay ninyo. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay laging nakikinig. Huwag pong ikintal sa kaisipan natin na mawawalan tayo ng pag-asa kasi hindi naman niya ako pinapakinggan. Huwag po, sapagkat pinaliwanag ko na sa inyo, mayroong 3 pagtugon ng Panginoon sa kahilingan natin sa Kanya. Basta po, lagi po tayong stay connected sa Kanya at maghintay kung anong ipagkakaloob sa akin. Pangalawa, merong mga tao na nawawalan ng tiwala sa Panginoon kasi bakit daw yung problema lagi-lagi na lang, paulit-ulit na lang? Naranasan nyo na ba tong ganito? Na yung problema nangyari na noong 2010, 2011, eto na naman, 2012, eto na naman, o nangyari noong January, October, eto na naman yung problema, paulit-ulit.
Naranasan niyo na bang yung ganon sa buhay ninyo na yung problema paulit-ulit? Ganito daw po kasi yon. Pag yung problema o pagsubok o pagdalisay ay ibinigay sa iyo ng Panginoon ng January, try mo yung best mo para yung problema na yon ay maharap mo ng tamang solusyon na mula sa Ama. Pero kung yung pagharap mo sa problema, mayroong bahid ng karumihan ng puso at kaisipan, umasa po kayo na yung problema na yon mauulit-ulit. Pero kung hinarap ninyo ng may buong pagtitiwala sa Panginoon, yun na yun, hindi na yun masusundan sapagkat nakita na ng Panginoon, nadama na ng Panginoon ang iyong pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Kaya kung may problemang dumarating sa buhay natin, ano po yung dapat nating gawin? Stay connected tayo kay God para ituro sa atin ang kaparaanan upang yung problema na yon ay ating mapagtagumpayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi po, ganito po yung mangyayari, na ipaliwanag ko na rin po ito, na pagka yung problema ay dumatal sa buhay natin at hindi natin napagtagumpayan, hindi tayo nakapasa, mauulit yun. Hambing sa pag-aaral, mga kapatid, kung nag-aaral kayo sa college, may nagpahayag kanina, bumagsak ka sa English ng first semester, anong gagawin mo dun sa subject na binagsak mo? Ano po? Pakilakas nga. Anong gagawin nyo sa subject na naibagsak nyo? Pag sinamar mo, anong gagawin mo? Uulitin mo, hindi ba? Pag bumagsak ka dun sa course na yon o sa subject na yon, uulitin mo. So ganun din sa buhay pananampalataya. Pag hindi ka nakapasa sa pagsubok na yon, mauulit-uli. Kaya dapat sa unang atake pa lang ng pagsubok, maipasa mo na. At sinong tutulong sa iyo para maipasa mo? Walang iba kundi ang ating Panginoon na magbibigay sa iyo ng biyaya, ng talino, ng wisdom para yung problema na yon ay iyong mapagtagumpayan. Ito din po'y naipaliwanag ko na. Iba po ang pagtuturo ng Panginoon kaysa sa pagtuturo ng guro sa eskwelahan. Ako po kasi guro. Bago po ako magpasulat ng paragraph sa mga estudyante na gagamitan ng nouns o pangalan sa Tagalog, ituturo ko muna kung ano yung noun, kung ano yung pangalan, kung ano ang uri ng pangalan, kung paano mo gagawing plural o singular yung pangalan. Sa madalit salita, yung detalye nun ang ituturo mo muna. Pero ang Panginoon, iba pong magturo. Kung magturo ang Panginoon, praktikum agad. Ano po ang ibig sabihin? Ito yung sitwasyon. At ang pagtuturo sa ng Ama, kung paano mo haharapin yung sitwasyon. At mula dun sa sitwasyon na hinarap mo, doon ka matututo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po niya ididetalye na ang pagtitiyaga ay kailangan ganito, 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 ganito. Hindi po ididetalye ng Panginoon. Bibigyan ka ng Panginoon ng isang sitwasyon kung saan ia-apply mo na agad yung pagiging matyaga mo. Yun po yung pagkakaiba ng pagtuturo ng Diyos sa pagtuturo ng tao. Sa pagtuturo ng Diyos, practicum agad. I-practice mo agad. Pagsasanay agad. Samantalang sa tao, ituturo mo na yung detalye bago ka magsanay. Kaya, wag po tayong mawawalan ng tiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, meron siyang proseso na hindi proseso ng tao. Kaya maghintay lamang tayo sa tamang panahon, ang lahat ay magaganap sa ating buhay. Isang-isa lang po na karanasan kung saan napapaloob yung tinatawag na paniniwala at pagtitiwala. Naikwento ko na po ito sa inyo. Kung paano po ako binindisyonan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, at sinabi niya sa akin na walang masasayang sa mga iniwan mo sa buhay mo, sapagkat ang mga anak mo ay higit kong pagpapalain. Yan po yung sinabi sa akin maliwanag habang ako'y binebendisyon na ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, nagtiwala po ako na
iwan ko man yung trabahong iniwanan ko, merong ibang ipapalit ang Panginoon. At ang Panginoon po, hindi naging talusira. Hindi po siya naging talusira. Kung paano po niya sa akin ipinangako na yung mga anak ko ay pagpapalain, tinupad po niya yun. Na yung mga anak ko pinagpala para maging anghel ko. Na yung mga pangangailangan ko, hindi ko na paghirapan, kundi ibinibigay niya sa akin sa pamamagitan po ng mga anak ko. Ganito po yung nangyari dun sa pangalawang anak ko. Bilang patunay na kailangan talaga tayong magtiwala at maniwala. Yung pong ibang nakarinig ng pahayag na ito, alam na yung nangyari. May anak po kasi akong dati, nagsisiman siya. Ilang beses na siyang sumasakay sa barko. Subalit nung baba niya, nung ika-6 o ika-5 taon, nagpunta siya dito, araw ng anibersaryo, may hawak na punpo ng rosas, ang mahal na Apo Kunching habang nagmemensahe, at ang sinabi niya, ang kinininyo, kung sino man ang makakakuha ng punpon ng bulaklak na ito, makakaalis, makakatungo sa ibang bansa. Dahil noon po'y mag-aanibersaryo, nobinaryo, punong-puno po ito ng tao. Maging sa labas ay puno rin ng tao. So kumbaga isipin mo, ano pa yung chance para makuha ko yung punpon ng rosas, para maganap yung inaasam ko na makarating ako sa ibang bansa. Sigurado pong inang magiging kaisipan ng mga may paghahangad na makarating sa ibang bansa. Wala akong chance na magkatotoo sa buhay ko. Ang layo-layo ko. Siyempre, bago bumagsak sa labas yung rosas, dito na muna sa loob. Alam niyo po, habang umaawit po ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, initsa yung rosas. Sumablay po doon sa pinakapinto. Alam niyo po kung saan bumagsak, sa kandungan ng anak ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa aming pagtitiwala at paniniwala na ang nagsalita ay hindi tao, kundi ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tumupad siya sa kanyang pangako. October yon, October, napakabilis ng pagtugon ng Ama. October yon, 27 anniversary. November po, 3rd week of November, the following month, nakaalis po ang anak ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pagkatapos po noon, nagkaroon po ng mensahe sa anak ko. Ang sabi ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi ka na sa dagat, hindi ka na sa tubig. Dadalin kita sa kapatagan, dadalin kita sa isang lupain, Canada ang pangalan. Alam niyo po, talaga pong nagtiwala ako't naniwala ng lubusan na banal na espiritu ang nasa kay Apo Kunching, ang lumulukob sa kanyang katauhan. Sapagkat, paano po masasabi kung bilang tao na hindi ka na sa tubig, dadaling kita sa lupa, Canada ang pangalan, at nagkaroon po ng katuparan sa buhay ng anak ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagkaroon po ng maraming balakid, pagtitibay, bago nakarating ang anak ko sa Canada. Pero tumupad siya. Kaya lang nagkaroon ng pagtitibay para patunayan na siya ay Diyos na buhay na dapat nating pagtiwalaan. Nung pong aalis na yung anak ko, dumating na yung abiso na siya'y papaalis na, nagkaroon po ng mga problema sa papeles. Kasi po yung mga papers niya, nakapasok na sa Costa. Napakahirap hugutin para ipasok sa pinapasukan niya sa Canada. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, magtiwala ka. Kasi hindi naman tao yung nangusap sa'yo. Kung sinabing sa Canada ka pupunta, ang tingin mo, yung mga balakid na yan, hahawiin ng Panginoon para dalin ka dun sa lugar na ipinangako sa inyo. Alam niyo po, bago po dumating yung deadline, nadidistract po ako kasi po patawad po Doon po lahat yung mata niyo Sige po, panoorin niyo po muna yung pumapasok. Patawad po Ang hirap po kasi mo nagsasalita ka, tapos yung audience mo, kung saan nakatingin. Hirap po yun. Pagbabata, pero alam ko po, pagdalisay sa akin ng Panginoon yun, para ako'y magtibay. Na huwag akong madistract. Okay po, asaan na nga ba ako? Ayun po. Nakarating siya. Nagkaroon ng pag-asa na makarating nga po sa Canada. Subalit nagkaroon na naman po ng panibagong pagsubok at pagdalisay. Nang siya po'y mag-check-in ang yabang sa text. Hi ma'am,
soon I will be boarding. Magbo-boarding na daw siya. De, sabi ko, purihin ng ama. Natupad ang kanyang pangako kasi boarding na siya eh. Aba, after 1 hour, hindi text, may call. Ma'am, malaking problema. Sabi ko, anak, ano yun? Hinuli ko ng mga pulis. Ha? Bakit ka hinuli ng pulis? Kasi ma'am, in-inspect yung bagahe ko. May metal na na-detect doon sa mga bagahe ko. At nang ito'y halughugin ng bagahe ko, sa bulsa ng jacket na baon ko, may bala ng 45. Kaya hinold ako ng mga pulis. Nandito ako na lang ang hinihintay ng eroplano, ayaw akong i-release. Alam niyo po, pangako ng ama yun eh. Dadalhin sa Canada eh. Lumuhod ako. Ama, ano man po ang pinagdadaan ng pagdalisay at pagsubok ng anak ko, kayo na po ang bahala sapagkat kayo ang may nais nito. Yun po ang dinulog ko po sa kanya. Maya-maya, after 30 minutes, tumawag. Ma'am, purihin ng ama. Nakahulag po sa ko, pinawala na ako ng mga pulis. At totoong-totoo, naglalakad na ako ngayon paakyat sa hagdanan ng eroplano. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi po negatibo ang naging dating sa akin noon. Nagpasalamat ako sa Diyos sapagkat ang lahat ay plano niya. Nagtiwala ako sa plano niya. Kasi po, kung hindi biyayang mula sa Ama, what? Kung yung bala na yun, nahuli sa kanya, papasok na siya sa bansang Canada. Di pumapasok pa lang sa nakabilanggo na siya. At least dito, madali pang nagawa ng paraan. Kasi nung ini-interview sa ng mga pulis, sinabi niya na kaya may bala ng 45 sa bulsa ng jacket na daladala niya, hindi po akin yun eh. Jacket po yun ng daddy ko. At ang daddy ko po isang pulis. Marahil po yung bala po na yun, naiwan lang po ng daddy ko sa bulsa niya. Totoo bang pulis ang daddy mo? Opo. Kung gusto po ninyo, mag-verify po kayo sa Camp Crame para po ma-verify ninyo kung talagang pulis ang daddy ko. Alam niyo po ang ginawa ng mga pulis ng airport, tumawag po sa Camp Crame. Na-verify po nila na pulis nga ang daddy niya, kaya purihin ng ama, nakaalis siya. Ito po ang iwaga ng ama. Ang mga anak ko po kasi, yung faith na tinanim sa akin dito, na ibabahagi ko din po sa kanila. Kaya yung faith po nila, tumubo ding unti-unti. Sabi po nung anak ko, nung pong pagdating na po ng Canada sa airport na nandun na siya, Ma'am, nandito na ako sa airport ng Canada. Naramdaman ko na buhay ang Diyos. Kasi habang lumalakad ako papunta doon sa hagdanan ng aeroplano, kitang-kita ko kung paano ako ginabayan ni Divine Mercy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po yung anak ko na yun, ang dami pong pagdalisay na ginawa ng Panginoon sa kanya. Kasi nga po lagi po siya kaming magkausap, lagi po siyang naka-attach. Kami pong dalawa, lagi po kaming naka-attach doon. Meron pa pong isang pangyayari na yung kanyang kasamahan sa barko, nagluto ng itlog. Bawal po yun hindi po ba? Bawal po yun. Nagpakulo po ng itlog dun sa pinaka-alagaan ng tubig. Ano bang tawag doon? Yung parang, basta po yung nagaan mismo ng tubig. Doon po siya, para hindi mahalata. Kuryente, wala nga namang aamoy. Depresya yung kasama niya sa kwarto nakalimutan. Umusok po yung cabin ng barko. Isang napakalaking problema, pinatawag sila for investigation. Yung kasama niya napauwi. Siya hindi napauwi. Kasi habang iniimbestigahan yung kasamahan niya at iniintay niya yung turn niya para maimbestigahan siya, sabi niya sa akin, Mami, siguro hindi lang 100 beses kung sinabi yung password ko. Ano ba yung password mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Yun po yung password niya. Kaya every time po na magkakaproblema siya, lagi po niyang ginagamit yung password na yon. Jesus, King of Mercy, I trust in you. At dahil sa trust, sa paniniwala at pagtitiwala ng anak ko, nagkakaroon po ng, ano bang tawag doon, ng bisa yung kanyang password. Kaya mga kapatid, ito'y mga simpleng pahayag na maaari din yung i-apply sa buhay ninyo. Pag mayroon kayong mga problema sa buhay niyong pinagdadaanan, nandun kayo sa mga, hindi mga kanais-nais na mangyayari, kahit po hinahabol kayo ng aso at akala nyo ikakagatin na kayo ng aso, gamitin nyo po yung password ng anak ko. Ano po yung password niya?
Mahina, hindi kayo maririnig. Ayan, yung salitang trust na yon ay napakahalaga. Gamitin niyo pong password. Pag po dumarating yung punto na nagtatalo kayong mag-asawa, na nagkakainitan na kayo ng ulo, sabihin niyo lang, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Tatahimik yung asawa niyo. Subukan niyo dahil nangyari sa buhay ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa binahagi ng ating Mami Beth. Nawa po, ang bawat nagbahagi ay nagkaroon po ng punla sa ating puso kung paano magtiwala sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ngayon po ang lahat ay magsitayo upang ating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.